bilang agimat. Ano nga ba ang mga dahilan at mula pa noong unang panahon ay naging bahagi na ito ng kultura nating mga Pilipino? Ano nga ba ang tunay nito sa mga nagtataglay at patuloy na nananampalataya sa kapangyarihang ito? Tayo na at unasin ang misteriong bumabalot sa bawat. Bago pa man dumating ang mga mananakop na dayuhan sa mga isla ng Pilipinas, ay sinasabing nakabuo na ng mga sariling tradisyon, paniniwala at kultura ang mga ninuno nating mga Pilipino. Ang pinagmula ng agimat ayon sa mitolohiya ay nagmula pa sa pagsamba ng mga sinaunang Pilipino na nakasentro sa mga espiritu, anito at mga Diyos, kung saan si Bathala ang pinakamataas. Ang ganitong buhay espiritual ang nagbigay ng iba't ibang paniniwala ukol sa agimat at sa mga kapangyarihan na nilalaman nito. Sa pagdating ng Katolisismo ay nadagdagan pa ang mga mahiwaga at paganong elemento na hinaluan ng mga reliyosong katauhan at konsepto gaya ng Espiritu Santo, Santissima Trinidad, Sagrada Familia, Virgen Madre, ang mata, at iba pang naidagdag sa kredo ng agimat. Sa Rebolusyon at Digmaan, naging mahalaga ang agimat bilang bahagi ng armas pangdigmaan. Pinaniniwalaan na ang laman nitong espiritual at mahiwagang kapangyarihan ay magbibigay ng walang hanggang lakas, proteksyon at kagalingan. Noong 1852, nang nakipagsagupaan ng Pilipinas laban sa Espanya, sinasabing si Dato' Lapu-Lapu ay gumamit ng anting-anting na tinatawag na Santissima Trinidad. May mga ilan-ilan lamang na mga kilalang katauhan ang gumagamit ng anting-anting o agimat. Ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay nagdadala ng isang amulet na tinatawag na Santiago de Galicia sa tuwing siya ay nakikipagsagupaan sa mga Kastila. Samantalang si General Antonio Luna naman ay nagdadala ng Virgen Madre. Karamihan sa mga veteranong katipunero ay sinasabing nagsusuot o nagdadala ng mga anting-anting sa tuwing sila ay nakikipaglaban sa mga Kastila. Sila ay naniniwala na sa pamamagitan ng mga bato na pinapalooban ng iba't ibang orasyon, sila ay maliligtas sa ganitong klase ng laban. Noon lamang May 21, 1967, ang isang samahan na tinatawag na Lapiang Malaya na pinangungunahan ng isang 86 na taong gulang na Bicolano na si Ginoong Valentin Tatang de los Santos ay nagsagawa ng pag-aalsa laban sa gobyerno. Suot-suot ang kanilang mga uniforme na sinasabing di tinatamla ng kahit anong mga bala. Dala-dala ang kanilang mga bolo at mga anting-anting ay nagtungo sila sa palasyo sa paniniwalang hindi sila masasaktan ng kahit anong bagay. Ngunit sa huli, silang lahat ay napawian ng buhay. Nagtungo kami sa Quiapo, Maynila kung saan laganap ang bentahan ng mga agimat. Samut-saring laki, kulay, disenyo at di umani kapangyarihang taglay ang naroroon sa kahabaan ng kalye ng Quiapo. Kapansin-pansin ang patuloy na pagtangkilik ng ilan sa ating mga kababayan sa paggamit ng mga ito. Tila ba ito na ang pinahahawakang pag-asa ng mga nananampalataya. Ang pagiging mapamahiin nating mga Pilipino ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga maliliit na piraso ng kahoy, bato o parte ng katawan ng hayop ay nagiging makapangyarihan sa kanilang paniniwala na ito'y nagtataglay ng mga pambihirang orasyon. Sa pagiging popular ng mga agimat na ito, ay ilang istorya na rin ang naisa pelikula at tumabo sa takilya. Isa na nga rito ay ang Agimat na pinagbidahan ni Ramon Revilla Sr. At
At sa tagumpay nito sa Pinilakang Tabing ay nasundan pa ito ng ilan pang pelikulang nagpatunay na ang mga Pilipino ay tiyak ngang mapamahiin. Agimat sa pagkakaalam ko, ito yung mga ginagamit ng mga matatanda, mga panahon pa ng Kastila. Then, sinasabi nila kapag meron ka daw dito, hindi kitatablan ng sakit o bigla kang lalakas na lang. Mga ganun dito. Nung baby siya niya, lagi namin siya lagi na masasabi na matatanda. Yung kulang ulit, pati na rin yung parang pintas dito. Yung may ibang kulay lang. Bagay lang naman yung mga agimat, mga ginawa lang din sila ng tao. So, ano lang naman sila, yung mga simpleng bagay lang din yan na pinaniniwala ang may powers, ganyan. Pero hindi na naniniwala sa power na kung ano man yung sinasabi ng power ng isang bagay or something. Ay, mula sa aking pagkabata, wala naman akong nakita na narinig na may mga agimat. Ang kwento lang sa akin ng tatay ko nung ako isang maliit pa, nung kabataan daw nila, marami talagang gumagamit ng mga agimat. Ano daw po yung mga nagiging epekto ng agimat dun sa mga tao na gumagamit na? Eh siyempre, sila, malakas, may kapangyarihan. Mayroong pagkakataon na hindi sila nakikita, daw kasi hindi ko naman naabot. Sa ngayon sa kwento ng tatay ko, nung siya ay bata pa, panahon ng hapon, ito ay totoong karanasan daw sapagkat mismo nung panahon na yon ay binatilyo na siya. Dahil sa agimat, mayroong isang tao na lumaban sa mga Hapon na ilang libo ang pinatay. Ang taong itong may agimat, nandun lang sa isang kumbinto, nakadapa. Samantalang yung kanyang mga alagad, mga sundalo, yun ang pumapatay sa mga Hapon. Maraming Hapon ang namatay. Ang bilin lamang nung may agimat, habang kayo ay pumapatay, walang sino man ang magsasalita. Sapagkat sa oras na sila magsalita, mapapaso ang kanyang agimat. Ako hindi. Ikaw ang naniniwala. Hindi po. Ako ang naniniwala lang ako sa Diyos lang, na yung si Lord lang talaga yung makakapagligtas, hindi yung mga agimat na gawa ng tao. Naniniwala ako sa Diyos, sa agimat. Diba? Kasi pagka naniwala ka sa agimat, nabatay mo yung buhay mo sa agimat, walang mangyayari sa'yo dahil akala mo may kapangyarihan ka, wala ka namang kapangyarihan. Minsan positive siya, minsan pag nasobrahan ka, kumbaga babatay mo yung sarili mo dun sa lahat ng gagawin mo, sa kanya lang. Halimbawa, kunyari akala mo may agimat ka, yung pala, kaya kong tumalon sa building. Siyempre, naniniwala ko may agimat ka. Itatanong ka naman, wala naman pala. Pagbaksak mo, alam mo na kung saan ka napupunta. Yun, ganda naniniwala sa'yo. Naniniwala, pero ang agimat ay hindi mula sa Diyos. Mula yan sa kalaban ng Diyos. Dahil kung ikaw isa ay tunay na Kristiyano, sa Panginoon walang agimat. Talagang, siya, there must be something. Basis po, parang gano'n. Ako yung agimat, walang